O social disorganization theory. Okay. Yung social disorganization daw ay yung mga communities na hindi makapag-solve ng sarili nilang problema o magulo. Okay? Ito daw yung mga communities na maraming tao, diverse, galing kung saan-saan. At ito ay nagko-contribute sa high rate ng crime. So, ibig sabihin yung social disorganization theory sa criminology, yun ang mga communities na may social disorganization. Ibig sabihin, single parent families, yung giba-gibang bahay, low friendship networks, kaya ang nangyayari, magulo. So, yun. Kaya rito sa Pilipinas, marami ritong communities na socially disorganized. So, yun yung explanation ng social disorganization theory at social disorganization. No, kaya nga dapat yung ating mga ginagawa is para ma-alleviate o mabawasan yung social disorganization na yun kasi yun ang nagko-contribute ng crime. Kaya sa Batang Quiapo, yung Quiapo is an area of a diverse population. Kaya minsan ang crime rate dyan nung araw, even today, is quite high dahil dun sa social disorganization na yun. Pero ngayon, may konti ng improvement. Pero back in the day nung bata ako, kinatatakutan niya Quiapo. So, yun yung explanation ng social disorganization. Mabuti na pag-aaralan natin yan. Tsaka yun daw yung mga sira-sira ng bahay, no? Dahil sa kahirapan. So, yun, buti na pag-aaralan natin yan. So, yun lang po.